Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS pension, makinig po kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman bago magtapos ang taon. Maraming mga pensioners ang hindi alam na may mga pagbabago na paparating sa Enero 2026 at kung hindi kayo magiging handa, maaaring may mawala kayong pera o mas malala, magulat kayo sa mas mababang halaga ng inyong susunod na pensyon. Ito ay tungkol sa bagong rules sa SSS, sa mga may trabaho pa rin habang tumatanggap ng pensyon at sa eksakto kung magkano at kailan kayo makakatanggap ng inyong pera sa susunod na taon. Hindi ito biro, mga kapamilya. May mga kababayan natin na nabigla noong nakaraang buwan dahil biglang bumaba ang kanilang pensyon nang hindi man lang sila naabisuhan ng maayos. May iba naman na hindi nakatanggap ng kanilang karagdagang benepisyo dahil hindi nila alam na may kailangan silang ipasa na dokumento. Kaya ngayon, uupo tayo ng maayos, magkakape, at pag-uusapan natin ito ng detalyado para sa inyo ay malinaw na malinaw. Huwag kayong mag-alala, ako ay nandito para ipaliwanag ang lahat sa simpleng paraan, step by step, para sa susunod na buwan ay handa na kayo at walang mawawala sa inyo kahit isang piso. Kaya ngayon, una sa lahat, pag-usapan natin ang tungkol sa pension payment schedule para sa Enero 2026. Maraming seniors ang patuloy na nagtatanong, kailan ba talaga lalabas ang kanilang pensyon sa susunod na taon? Based sa nakaraang mga taon at sa official schedule ng SSS, ang mga pension payments ay karaniwang naglalabas simula sa unang linggo ng bawat buwan. Pero ang totoo niyan, mga kaibigan, depende pa rin ito kung saan kayo kumuha ng inyong pensyon. Kung kayo ay kumuha sa bangko tulad ng Land Bank o DBP, madalas na mas maaga kayo nakakakuha, mga January 3 o 4, 2026 pa lang ay nasa account na ninyo ang pera. Pero kung kayo naman ay pumipila sa SSS branch mismo o sa mga payment centers, minsan ay aabutin pa kayo ng second week ng January bago makuha ang pera. Ang aking payo sa inyo, kung maaari, mag-enroll na kayo sa direct deposit o sa ATM card ng SSS para hindi na kayo mahirapan pumila lalo na ngayong panahon ng ulan at init na nakakapagod sa katawan. Tingnan ninyo, maraming seniors na hindi na makahintay sa mahaba-habang pila dahil sa kalusugan, kaya ang pinakamabuting paraan talaga ay yung direkta sa bangko account ninyo ang padala. Ito ay mas ligtas, mas mabilis, at mas komportable para sa atin na mga may edad na. Ngayon naman, usapan natin ang tungkol sa halaga ng pensyon na matatanggap ninyo sa Enero 2026. Marami akong naririnig na mga balita at chismis na may pagtaas daw ng pensyon pero kailangan nating maging malinaw dito. Ang totoo, mga kasama, may mga pensioners na makakakuha ng mas mataas na halaga pero may mga kondisyon ito. Una, ang average na SSS pension ngayon ay nasa 5,000 hanggang 8,000 pesos bawat buwan depende sa inyong contribution record noong kayo ay nagtrabaho pa. Kung kayo ay nag-contribute ng matagal at ng mataas na halaga, natural na mas mataas din ang inyong pensyon. Pero ang nakakalito, may mga pensioners na nakatanggap ng mas mababang pera recently dahil sa mga adjustment at verification ng SSS. Halimbawa, kung kayo ay may trabaho pa rin habang tumatanggap ng pensyon at hindi kayo nag-report, maaaring masuspend o mabawasan ang inyong benepisyo. Ito ay seryosong bagay mga kapatid, kaya kailangan nating pag-usapan ng masinsinan ang mga panuntunan tungkol sa pagtatrabaho habang pensioner na kayo. Ang SSS ay mayroon kasing bagong policy na mas mahigpit na ang pagsubaybay nila sa mga pensioners na may trabaho pa rin. Ang rule ay ganito, kapag kayo ay umabot na ng 60 o 65 years old at nagsimula na kayong tumanggap ng retirement pension, dapat ay hindi na kayo employed. Pero ang katotohanan, maraming Pilipino na pensioners ay kailangan pa ring magtrabaho para sa dagdag na kita, lalo na ngayong mahal ng bilihin.
Ang SSS ay naiintindihan ito, kaya may provision sila na pwede kayong magtrabaho, pero kailangan ninyong mag-contribute ulit bilang self-employed o voluntary member. Ang problema dito, maraming seniors ang hindi alam ang prosesong ito, kaya tuloy-tuloy lang silang tumatanggap ng pensyon habang may trabaho, at pagdating ng verification, biglang nasuspend ang kanilang pensyon at hinihingan pa ng bayad balik o clawback ng dating natanggap. Napakasakit nito sa bulsa, mga kasama, kaya kailangan nating maging malinaw at tapat sa SSS tungkol sa ating sitwasyon. Kung kayo ay may part-time na trabaho, may small business o tumutulong sa negosyo ng pamilya, ang dapat ninyong gawin ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at mag-update ng inyong status. Sabihin ninyo na kayo ay employed pa rin at gustong mag-contribute ulit. Sa ganitong paraan, hindi kayo magiging at risk ng suspension at mas magiging ligtas ang inyong pensyon. Ang clawback na sinasabi ko ay nangyayari kapag nalaman ng SSS na kayo ay nagtrabaho ng hindi nag-contribute at baka humingi sila ng bayad balik ng mga pensyon na natanggap ninyo habang employed kayo. Imagine ninyo mga kaibigan, kung hinihingan kayo ng bayad balik ng 50,000 o 100,000 pesos, saan kayo kukuha ng pera? Kaya mas mabuti na sumunod tayo sa tamang proseso mula pa lang sa simula para walang problema sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga hidden benefits na hindi alam ng maraming pensioners. Una, ang 13th month pension. Alam ba ninyo na every year, ang mga SSS pensioners ay may karapatang tumanggap ng additional 1-month pension benefit? Ito ay karaniwang ibinibigay sa buwan ng Disyembre o Enero at ang halaga nito ay eksakto ring pareho sa regular monthly pension ninyo. Kung ang pension ninyo ay 6,000 pesos bawat buwan, ang 13th month benefit ninyo ay 6,000 pesos din. Ang maganda dito, automatic ito kung kayo ay qualified, pero ang hindi maganda, may mga pensioners na hindi nakakatanggap dahil may issue sa kanilang records o kulang ang dokumento. Kaya ang payo ko, tawagan ninyo ang SSS hotline o bisitahin ang branch para i-verify na kayo ay nasa listahan ng makakakuha ng 13th month benefit sa Enero 2026. Huwag kayong mahihiya magtanong, ito ay pera ninyo at karapatan ninyo na makuha ito. Pangalawa, ang funeral benefit. Maraming seniors ang hindi alam na kapag may namatay na SSS member o pensioner, may karapatang tumanggap ng funeral assistance na umaabot ng 40,000 pesos. Ito ay malaking tulong sa pamilya lalo na sa panahon ng pagdadalamhati. Ang kailangan lang ay mag-submit ng death certificate, claim form, at iba pang requirements sa loob ng ilang araw pagkatapos ng pagkamatay. Kaya ang payo ko sa inyo, mag-prepare na kayo ng mga dokumento habang maaga pa at ipaalam sa inyong mga anak o asawa kung nasaan ang inyong SSS records para sa emergency ay hindi na sila mahihirapan. Pangatlo, ang salary loan at calamity loan. Oo, tama ang inyong narinig. Kahit pensioner na kayo, kung kayo ay nag-contribute pa rin bilang voluntary o self-employed member, may karapatan pa rin kayong mag-apply ng loan. Ang salary loan ay maaaring umabot ng 24,000 pesos o higit pa depende sa inyong contribution record, at ang calamity loan naman ay available kapag may declared na state of calamity sa inyong lugar. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga emergency medical expenses o repair ng bahay. Kaya kung kailangan ninyo ng pera at qualified kayo, huwag kayong mag-atubiling mag-apply. Usapan din natin ang tungkol sa taxes. Maraming seniors ang nagtatanong, may tax ba ang SSS pension? Ang magandang balita, mga kaibigan, ang SSS retirement pension ay tax-free. Ibig sabihin, ang buong halaga ng inyong nakukuhang pensyon ay sa inyo na, walang kaltas na buwis. Ito ay dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law na nag-exempt sa lahat ng retirement benefits mula sa SSS, GSIS at private pension plans.
Kaya kung may nagsasabi sa inyong may tax ang pension ninyo, huwag kayong maniwala dahil ito ay hindi totoo. Pero tandaan, kung kayo ay may ibang income tulad ng rental, business o interest from investments, ito ay taxable pa rin at kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Para sa mga gustong mas mapataas ang kanilang pension income, narito ang ilang payout strategies na maaari ninyong gawin. Una, kung kayo ay may asawa na hindi pa nag-retire, pagsabay-sabayin ninyo ang inyong retirement para parehong makakuha ng pensyon. Sa ganitong paraan, ang combined pension ninyo ay mas malaki at mas stable ang cash flow sa bahay. Pangalawa, kung kayo ay may savings, i-invest ninyo ito sa low-risk instruments tulad ng time deposit o government bonds para may additional interest income kayo bawat taon. Pangatlo, kung kailangan ninyo ng mas malaking pera, pag-isipan ninyong mag-apply ng SSS loan bago kayo mag-retire para mas mataas pa ang loanable amount ninyo based sa contributions. Sa mga gustong bumisita sa SSS office, narito ang mga tips para hindi kayo mapagod o mahassle. Una, pumunta kayo ng maaga, mga 7 o 8 a.m. pa lang para hindi masyadong mahaba ang pila. Pangalawa, dalhin ninyo ang lahat ng required documents tulad ng valid ID, SSS number, at iba pang supporting papers para isang ikot lang kayo. Pangatlo, mag-book na kayo ng appointment online sa SSS website para guaranteed na may slot kayo at hindi kayo mag-aaksaya ng oras. Pang-apat, magdala ng sariling ballpen at folder para organized ang inyong papers. At pang-lima, magdala ng tubig at snacks dahil minsan mahaba pa rin ang waiting time kahit may appointment na. Sa huli, mga minamahal kong kababayan, ang pinakaimportante ay maging handa at informed tayo sa lahat ng pagbabago. Ang Enero 2026 ay paparating na at dapat ay alam na natin kung ano ang ating karapatan, kung magkano ang ating matatanggap at paano natin ito maaalagaan. Huwag tayong matakot magtanong, huwag tayong mahihiyang lumapit sa SSS at huwag tayong magpabaya sa ating mga dokumento. Ito ay ating kinita, ating pinagpaguran, at karapatan nating makuha ang bawat piso na dapat sa atin. Mag-ingat po tayong lahat at nawa ay maging masagana ang ating mga susunod na taon. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.